Sa payapang bayan ng Lucena, Quezon, puno ng ingay ng mga makinang panahi ang shop ni Mang Tino, kung saan si Lito, 18 anyos na may kalyuhang mga daliri, ay maingat na nagtatahi ng borda sa barong Tagalog. Araw-araw, puro tahi ng magagandang pattern ang ginagawa niya, pero madalas, napupunta ang mata kay Rica, anak ng may-ari, na pangarap maging fashion designer. Ang mabilis niyang sketch ng modernong barong at ang malambot na tawa niya, sapat na para tumakbo ang puso ni Lito. Nanotice niya si Rica noong magpin ito ng floral design sa barong ng customer. Sobrang tumpak ng focus niya, parang needlework niya. Isang maumid na hapon, habang umuulan sa bubong ng shop, tinawag si Lito ni Rica para tumulong sa rush order. "Ikaw ang pinakamagaling magborda, Lito," sabi niya, inabot ang gold thread. Namula si Lito, natabig ang karayom. "Sige, pero ikaw ang magaling sa designs ha?" sagot niya. Nagtagal ang trabaho nila hanggang gabi, nagbabahagi ng suman mula sa tindera sa labas at nagkukwentuhan tungkol sa pangarap ni Rica na ipakita ang Pinoy fashion sa mundo at ang quiet dream ni Lito na magkaroon ng sariling tailoring shop. Nagdudol si Rica ng barong sa isang retaso at nagtahi si Lito ng maliit na bulaklak sa tabi. Nagdikit ang kamay nila, kaya naman napangiti siya ng palihim. Naging routine na ang gabi nila. Tahi, sketch at kwentuhan habang umiinom ng kalamansi juice. Nagsimula si Lito magtago ng maliliit na bordang puso sa mga retaso na binibigay kay Rica. Nahihiya siyang mag-confess ng diretsyo. Natatawa si Rica kapag nakikita yun. Itinago sa sketchbook niya. Tinawag na Lito Secrets. Pero isang araw, parang naninginig ang boses ni Rica. "Lito, lilipat kami sa Bicol. Magbubukas si Papa ng bagong shop doon." Natigil ang karayom ni Lito. Masyadong maliwanag ang ilaw sa shop. "Kailan?" tanong niya, mahina. "Next month," sagot ni Rica, nakatingin sa sketch. Tumanggo si Lito, mabigat ang puso, pero walang sinabi. Naghalo-halo ang mga araw, todong tahi si Lito. Iniiwasan ng tingin ni Rica. Ang isip ng shop na wala ang tawa niya, parang walang laman. Isang gabi, may customer na nagkwento na nag-iempake na ang pamilya ni Rica. At biglang kinabahan si Lito. Hindi pwedeng umalis si Rica nang walang sinasabi. Dinastos niya ang ipon para magborda ng spesyal na barong. Hinabi ang mga pattern ng puso at inisyal nila sa pinya fabric, lihim na makikita lang sa tamang liwanag. Balot sa brown paper, nanginginig ang kamay niya. Sa huling araw ni Rica, tahimik ang shop. Ang ulan sa labas parang banayad na tambol. Inabot ni Lito ang package. Halos bulong ang boses. "Rica, para sa'yo, para sa pangarap mo." Binuklat ni Rica ang barong. Napasinghap nang makita ang mga nakatagong puso. "Lito, gusto kita!" sabi niya, kumikinang ang mata. "Kahit aalis kami, ikaw ang nagbigay buhay sa shop." Napalunok si Lito. "Gusto rin kita, Rica, pero ang layo ng Bicol." Yunakap siya ni Rica. Parang malambot na tela ang init niya. "Susulatan kita, promise." Habang umalis ang van ng pamilya ni Rica, nakatayo si Lito sa shop, hawak ang retaso na may sketch niya. Mga linggo after, dumating ang liham mula Bicol. Kasama ang pic ni Rica, suot ang barong sa isang local fashion show. "Ang mga puso mo ang paborito kong design, Lito. Babalik ako," sulat niya. Ngumiti si Lito. Sinulid ang bagong karayom. Alam na ang pag-ibig nila, hinabi sa mga lihim, ay magtatahi ng kinabukasan nila.